Guys, hindi ako makapaniwala, no. Grabe, kahit maulan ang mga lugar natin ngayon, pero mayroon pa ring pumasok sa karian ng mga kaibigan natin ng mga sign na malalakas po na pagyanig o paglindol, dahil nakita ng ating kaibigan kaninang alas 12, dalawang bisis po ang paggalaw sa ilalim ng lupa at nasundan ito sa ilalim ng dagat. Grabe mga idol. Ngayon pa nangyari, nagsanib na sila. Grabe itong nakita ng mga kaibigan natin. Pero tandaan niyo mga idol, kahit anong pang nakita ng ating kaibigan, kung hindi pahintulutan, hindi po talaga mangyayari yan. Kung hindi man dito mangyari sa atin, posible sa ibang bansa. O, alas 12 po nila na kuha ang impormasyon. Tandaan ninyo mga idol, lagi pong nangyayari ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Kaya ipinapaabot ng ating kaibigan ngayon para hindi tayo magulat kung bigla ang pagyanig. Paalala, kung mayroon kang bahay na 3 story o 2 story, huwag kang tumatulog doon, kasi sa Agosto mga idol, mayroon pong lindol nakita si kaibigan. Salamat ninyo sa mga babala. Okay lang po yan, at least nakatulong tayo, at kahit iilan lang po ang maniniwala dito. Kaibigan, di ba? Oo, basta yun lang po mga idol, nag-aalala lang si kaibigan. Kaya ipinapaabot po nila agad ang mga balita sa atin para yung mga makapanood lagi pong maghanda. Hindi lang po tayo na magpapaabot sa mga sityo, barangay o city, sa lungsod. Ang dapat maghanda, buong Pilipinas. Di lang gid balance mga idol, no. Wala nang pinipili ang paggalaw sa lupa. Kahit maulan man o ano man ang mga panahon natin na nasasagupa, grabe yun. Oo, totoo yan, nakasulat po talaga yan kasi ang digmaan at ang kalamidad magsasabay guys. Yun po ang tandaan ninyo ngayon. Mag-alingaw-ngaw daw ang buong mundo. Ito po ang hindi magandang mga impormasyon ngayon na nakukuha ng kaibigan natin. Kaya lagi lang po kayong manalangin mga idol, basta hindi lang tayo matakot at huwag tayong magpapanik kung mayroon man po talagang pagyanig. Basta si kaibigan nagpaalala lamang dahil sa pumasok sa kanilang karian dalawang beses paggalaw sa lupa, at saka sinundan pa dito sa ilalim sa dagat. Masama po itong impormasyon mga idol. Grabe. Kaya ingat po tayo mga idol. Tandaan ninyo, ang mga buwan na ipinapaabot po namin lagi, kapag tumungtong ng September hanggang Disyembre, ingat sa disgrasya at ingat sa mga kalamidad. Napakaraming kalamidad na klase-klaseng mga krimen ang mangyayari. Pinakamadami pong casualty mga idol, no, kining kalamidad o kining aksidente. Pero kung magdahan-dahan ka, sabi ng ating kaibigan, sige kaibigan, guys, basta ingat lang po tayo lagi. Itong impormasyon ngayon na kuha ninyo kay kaibigan, nakuha natin para po ito sa inyo, na hindi po tayo pwedeng magkampante kung bakit po kami nagpabalik-balik sa pagpapaabot sa mga impormasyon, dahil lagi pong nakatanggap ang mga kaibigan natin ng mga banta ng kalikasan na pumasok sa kanila, at kailangan na ipaabot at hindi tayo mapapahamak. Oo, marami napapahamak guys, maraming namamatay sa nagpapabaya sa panahon. Oo, ang iba natatabunan sa landslide kasi hindi po sila umalis, porket hindi po nila nakita ang mga area na biyak ang lupa. Kaya yung iba namamatay na lang, natatabunan. Katulad sa magulang, kailangan i-guide natin ang ating mga anak. Yun po, kaya gina-guide po nila tayo ng ating kaibigan. Mga idol, hanggang dito na lang muna.
Sige kaibigan. Guys, yun lang po mga idol ha. Tandaan natin ang mga babala ni kaibigan ay hindi po ito para lang sa amin, kundi para po sa buong Pilipinas, mga kababayan natin. Lahat po ng mga kababayan po natin sa ibang bansa ngayon, mag-ingat kayo sa tension po, no, sa digmaan. Kasi ang Middle East talaga ang nakakaawa dito sa impormasyon ng ating kaibigan. Grabe po, malala po talaga ang sasapitin pa itong kaguluhan na to. Sana po ay matapos-tapos na para po walang kaawa-awa na mga inosinting madadamay dahil sa leader mga idol, lalo na sa mga bansa na kung sino talaga ang magiging matatag o maging malakas, kasi yun po talaga ang nais nila eh, nagpapalakasan sila. Kaya ang Pilipinas ang pinakakaawa dahil wala naman pong sapat na kakayahan. Ang sapat lang nila magnakaw sa pera ng mga inosente na nagbubuwis sa tax, di ba? Kaya kayo na lang bahala.